Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Plastic! Yan ang sigaw ng maraming Duterte supporters nang nagpa-interview ba itong ginawa ni BBM or nag-podcast siya kasama ni Katunying. Tapos ito pa, ginamit na naman ang mga Duterte, gagamitin na naman ang mga Duterte ni BBM. Ito yung mga interpretation ba ng ating mga netizens kasi napanood nila yung podcast daw nila ni BBM at ni Katunyeng. Ito si Katunyeng ba hindi pa rin na ano no, hindi pa na wake up call, 'di ba? Sabi dito, just in, President Bongbong Marcos says in a podcast interview that he is ready to reconcile with the Dutertes. Bakit? Nag-away ba kayo ng mga Duterte BBM? Or inaway mo ang mga Duterte? Or nilugmok mo ang mga Duterte? Or ruyakan mo ang mga Duterte? Sino bang nauna makipag-reconcile? Ikaw pa ang may kapal na mukhang sabihin mong ready ka na makipag-reconcile sa mga Duterte. So bali, kung ano ang nangyari kay Pangulong Duterte, kay VP Sara, parang wala lang. Parang past is past. Pasensya na, nasagasaan ko kayo. Nakulong yung tatay mo. Mga ganun na lang. Let's move on. Para maging maganda ang ekonomiya. Wow! Sa ginawa mo sa mga Duterte, ganun lang ba kadali ang makipag-reconcile? At ang plastic mo, sabi na isang netizen, talagang ginawa mo talaga itong podcast interview na ito at talagang tinanong tungkol sa mga Duterte, scripted. Diba? Scripted. Sabi ng mga, panood nyo na ba ang scripted na interview o podcast interview? Nako, tataas ang BP nyo dyan. Pero wag tayong mapa-apekto. Wag tayong mapa-apekto sa mga estilo nila na mapapaawa na naman, biktima na naman sila. Feel ko kabibig no, itong pagsalita ni Toby Tiangco ba, script din ito para linisin ang pangalan ni BBM. Tapos nagsabi ang Malacanang na hindi mang sa iba ba, dili manghilabot si BBM or ayaw ni BBM makialam sa impeachment. Di ba? Oh, nakita niyo na ang pattern. Ngayon nagpa-interview na naman siya ni Katunyeng. Kita niyo ang pattern, nagmamalinis, gustong linisin ang pangalan niya. Kasi nakita naman niya sa panahon ng eleksyon na nakita ni BBM ba na ay, ang lakas ng Duterte Oo, ang lakas ng Duterte. Akala namin wala nang power ang Duterte pero ang lakas pala. So kailangan nating magmalinis ngayon. Kailangan natin for the meantime ay kaibiganin ulit ang mga Duterte. Mag-reconcile tayo sa mga Duterte. O Toby Tiangco, it's your time to shine. Ilaglag mo si Tambaluslos. Mga ganong estilo mga kabibig ba? Akala kasi nila madali lang mauto ang mga nabudol. Excuse me, nabudol na kami, ayaw na naming magpabudol ulit. And I'm sure VP Sara hindi magpabudol sa inyo niyan. Bloodbath ang gusto nyo, di ba? Sabi dito na isang netizen, sabi ni MG Kiambo, BBM, ayoko ng gulo. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko ng kaibigan. Boom! Kaibigan. Pinatawa-tawa mo talaga kami kabibig. No? Si ano ba, si BBM parang clown na lang. 'Di ba? Sabi dito, talk it is cheap, Mr. President. If you really meant that then, itong gagawin mo. Bring PRRD home. 'Di ba? Ibalik mo si Pangulong Duterte kung talagang gusto mo ng kaibigan. Kung talagang ayaw mo ng kaaway. Huwag kitilin ang kalayaang magsalita at pumuna, lalo na sa mga vloggers. Huwag puro ayuda. Create real jobs and livelihood. May 3 taon ka na lang to prove all of these things. Isulong ang tunay at totoong reforma. Ayusin niyo ang GAA. Alisin sa posisyon ang mga buwaya. Put an end to liquidation by certification. Hair follicle test from the president down to the barangay tanod. Tigilan na si VP Sara. Diba? Ito yung mga condition. Maybe ito yung mga conditionist na mga tao.
Pero feel ko talaga, no, ang number one na mga kondisyon ng mga supporters, bring PRRD home at magpa-hair follicle test ka. Doon namin makikita na ayaw mo talaga ng kaaway. Gusto mo nang kaibiganin ang mga Duterte at gusto mo nang magpa-reconcile sa mga Duterte. Kung hindi mo yung magagawa, nako, fake lang yan. Fake news ka. Di ba, kabibig? So, eto, manood tayo sa interview daw di umano ni BBM na sabi nila, nagmamalinis ang plastic. Ito na, kabibig, manood tayo konti. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko. Nag-away ba kayo? Sino ang una nang-away? Sino ang nagpa-impeach kay VP Sara? Kasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pagka... Kapatid mo na, hindi mo nga nakausap. Ang kapatid mo nga umalis sa alyansa, ayaw mo ng kaaway, ayaw mo ng gulo. Diba? Hindi kayo okay ng kapatid mo, ayaw mo ng gulo. Unahin mo munang solusyonan between you and Amy Marcos before ka makipagsundo sa mga Duterte. Sariling pamilya mo nga, hindi mo maayos. Makipagsundo ka pa sa mga Duterte, for what? Politically motivated. Hindi ko... Ang hirap, no? Ang hirap magsinungaling. Ang hirap magsinungaling pala sa harap ng camera. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Nako, 3 years ka nang umupo, stability, peaceful, hindi nga naramdaman ng mga tao stability? Talaga ba? Kasi puro ayuda kung stability. Ano bang nagawa mo for 3 years? Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? So gusto mong lumuhod si BP Sara. Akala ko gusto mong mag-reconcile. Ikaw ang presidente, ikaw ang unang mag-move. Move the chess. Huwag yung BP. Kasi si BP Sara luluhod sa'yo. Ang dami yung atraso sa mga Duterte. Tapos gusto mong paluhurin si BP Sara. Wow. Ikaw ang presidente. Gusto mo ba ng peaceful stability, na may legacy ka? Edi ikaw ang unang mag-move. Diba? Hindi tayo magkasundo sa polisiya. Hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Tanggalin natin ang gulo. My goodness. So yun, kabibig, ha? Nakita nyo ang video ni BBM na ayaw niya ng gulo. Tanggalin ang gulo. Willing na siya makipag-reconcile sa mga Duterte. Wow, ang mga Duterte pa may kasalanan. Naku, ano ba yan? Ay, handa na daw. Oo, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko ng kaibigan. Wow. Lagi akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach. Halika, magtulungan tayo. Hindi na tayo, kahit na hindi tayo magkasundo sa polisiya. Ewan ko. Kaya kabibig, may niwala ba kayo sa statement ni Bongbong Marcos? Ano ang iyong komento hinggil dito? Mahirap maging jowa ng ganito, sabi ni Sas Rogando Sasot. 3 years nakipagbardagulan kay Inday, kay Digong, isama mo na ang China, now BBM, ayoko ng gulo. Wow! Talaga ba? For interview. Nako, lakas ng tama, sabi ng isang netizen. May binabalak namang mambudol, ma'am. Naku, mabubudol pa ba ulit si BP Inday? Baka malapit na reconcile na lang para maging peaceful ang life pag ganyan. Baka ramdam ni BBM na wala talaga siyang ginawa. So, kailangan niya si BP Sara para sabihin na kung once mag-reconcile sila, maayos ang Pilipinas, wala nang gulo sa politika, yun, gagamitin niyo naman si BP Sara. Nagbabasa ka, sakaling makalusot sa mga galit ng tao, ang salita niyang ayoko ng gulo. Iwas pusoy na sinasabi sa panahon natin, from Rachel Solano. Ito pang komento, sabog na sabog eh. Sabi ni Tio Moreno, ulol.
Hindi nagko-connect yung sinasabi niya sa mga ginagawa niya. Sabi ni Kenji, ito pa, kahit bata, bigyan mo ng lollipop, ayaw na sa'yo. Hala ka. Ikaw ang nagsimula ng lahat na ito. Ni hindi mo pinagbawalan ang pinsan mo sa nasa Tambaloslos na alam mo na di nasang-ayon ang pinaggagawa. Mga korupsyon nyo, walang pakundangan, pinalayas nyo ang presidente namin, samantala ang ibang Pinoy na nakasala sa ibang bansa, pinapabalik nyo. Si PRRD walang ginawang mali, bagkos minahal niya ang tao, taos puso niyang minahal ang Pilipino. Nagmalasakit sa mga biktima ng Yolanda, mga Romualdez ng Tacloban, meron ba malasakit na nakita sa amin? Wala. Ngayon, nangawa ka. Gusto mo nang magkasundo. Dahil ano sa palagay mo? Gagamitin mo ulit ang mga Duterte? You are a friend with vested interest. A user-friendly friend with benefits. Now, lumabas ng pagkatao mo, you are nothing, palibhasa, pulburonika. Sabi ni Susan Keroff. Nako. Sabi naman ni Florence June Silada, you will reap what you sow. Instead na respeto at utang na loob ang dapat mong itanim, kabastusan at arrogance ang ginanti mo. Don't ask for peace. You will never have it in this lifetime. Resign, BBM. That's the best thing you can do. Wag kang plastic. Halata, scripted lahat. Feel niya kasi na malapit na ang katapusan ng kanyang termino. Gusto mo talaga ng reconciliation, BBM, iuwi mo si Tatay Digong. Ito pala yung example, The Boy Who Cried Wolf is Out. From Mike Macolfordan. Iuwi nyo si President Duterte para makabawi ka sa mga pinagawa mo. Ngayon mo pa naisip niya ang laki ng gulong ginawa mo, ibalik mo si Tatay Digong para mawala ang galit sa'yo. Diba? Yun mga kabibigo. Bibi Sara, binagyan nyo ng 125 million confidential funds. Yun na yun, ginamit nyo para ma-impeach si Bibi Sara. Sinabi ni Toby Chanko na iniipit ang mga kongresista para pumirma. Iniipit ang kanilang mga budget. Ngayon, may drama na naman si BBM. Paawa-awa effect. Gusto niya, ayaw ng gulo. Gusto niya maging okay ang Duterte at Marcos. The king of all liars. That's who he is. Never trust again. From I am your newest. So yun kabibig. Akala kasi ni BBM, ang dali lang na magkaroon ng reconciliation sa mga Duterte. Akala kasi ni BBM, sa isang interview lang, mawawala na ang galit ng mga tao. Akala ni BBM, papalakpakan siya ng mga supporters ni Pangulo Duterte. Yay! Ang galing ni BBM! Magipag-reconcile na siya. Ano to? So Duterte pa ang may kasalanan. So ikaw, inosente, walang ginawa. Diba? After si Pangulong Duterte na pinalipad nyo sa The Hague, nagpa-preskon ka. Diba, BBM, nagpa-preskon ka that time. So yun ba? Tapos sinabi pa ni Remulla, it's a group effort. Na, wala na maniniwala. Uy, kahit sino pang mag-interview sa'yo, si Katunying, kahit sino pa, kahit ilang pang Katunying, wala talagang maniniwala. Natakot kayo kasi ang lakas ng Duterte after ng eleksyon. Merong mga ganitong klaseng drama na naman kayo. It's because naramdaman nyo ang lakas ng mga Duterte. Ano to, damage control? Ha? Nako. I don't know kung ano ang reaction ni VP Sara mga kabibig. Ngayon pa, ang dami mong ginawa kay VP Sara, kay Digong at kay Pastor Kibuloy. Pinahirapan mo silang masyado. Ngayon, easy mo lang sabihin na yan na ayaw ko ng gulo, makipag-reconcile ka na. Kapal lang mukha. Saan kaya kinukuha ang kapapalan ng mukha ni BBM? Sabi ni Amida Hamada, pinakasinungaling sa tao sa balat ng lupa from Ferdinand A. Baste. May mabubudol pa kaya si BBM? Abangan ang susunod na kabanata, soap opera of the politicians coming soon. No way. Iba ang sinabi sa mga ginagawang kabalastugan. Yan ang mga komento ng ating mga netizens. So, kayo, kung kayo ay pamilyang Duterte, magkipag-reconcile ba kayo kay BBM? For the welfare of the Philippines. Para sa stability, para sa peaceful na Pilipinas, kailangan makipag-reconcile ang Marcos sa mga Duterte. So kung ayaw ni VP Sara, si VP Sara ang mali. Ganun ba?
Ngayon, si BBM ang hero, si VP Sara ang kontrabida. Unang nagpa-interview si BBM, nilabas, gusto makipag-reconcile, paawa effect, siya ang bida. Tapos kung si VP Sara ayaw makipag-reconcile, VP Sara ang may kasalanan, siya ang kontrabida, siya ang bratinela. Yun na naman ang gagawin ninyong excuse. Sabi niyo naman, tingnan mo ang presidente na, ang lumuhod sa harap niyo, VP Sara, tapos kayo nagmamatigas. Wow. Sa nangyayari sa buhay ng mga Duterte. Sabihin nyo nagmamatigas. Of course, magmamatigas sila. 80 years old. Nandoon sa ICC. Ngayon, BBM, sabi ng isa netizen, pauwiin mo si tatay, baka maniwala pa kaming gusto mo ng reconciliation. Kung hindi maka-uwis pang Duterte, plastic lang yan. So yun lang kabibig ang ating Linis Lebak-Lebak for today. Na tumawa ka ba sa ating lebak-lebak or nagalit ka ng husto sa ating lebak-lebak? Oy, itong tip naman dyan, hindi ito voluntary ha, hindi ito compulsory ha. Baka sa isip-isip nyo na, ako si Kabibig, humihingi na ng Gcash. Depende lang sa inyo. Kung naging masaya kayo sa ating lebak-lebak, tumawa kayo sa lebak-lebak, naging, pampalipas oras. Hindi, kung gusto nyo mag-tip dyan, may mga comedian nga, magbibigay mga tao ng tip. Kami pa ba? Diba? So, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.